We are live. Ayan. Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, mga kababayan, mga kabayan, OFW, saan man kayong panig ng mundo naroroon. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Tayo po ay live at ito ang pang-anim ba? Yes, Pang-anim na live session natin sa series na ito ng Kabayan OFW. At ito ay ginagawa natin para tayo ay magkaroon ng kunting insight sa ating mga kababayan at sa mga kababayan pa natin na mga nag-apply dito sa China bilang mga OFW at mga workers dito sa China. And ako nga pala si Teacher Sixto. And this is Teacher AJ. Ayan, kami ang mga nagla-live sa inyong harapan para mabigyan kayo ng mga insights na ganito. At kung sa karanasan lang ang pag-uusapan, kami ay medyo matagal-tagal ng mga teachers. At hindi kami baguhan sa mga ganitong kalakaran at sa mga usapin na mga ganito tungkol sa mga buhay-buhay abroad, buhay lalong-lalo na dito sa China. Dahil yan na po ang aming buhay, OFW sa China bilang mga teachers. At salamat po sa mga nanonood ng ating mga live at sa ating mga replay videos. Nawa ay pagpalain kayo ng ating poong may kapal. At kung gusto nyo pang malaman ng ating mga topics, okay, gusto nyo pang ma-update sa ating mga topics na pinagdi-discuss dito, meron po tayong website. Halimbawa, ikaw ay nag-a-apply ng trabaho sa China pero wala kang idea kung paano ka mag-start, saan ka magsisimula. Meron po tayong website na ginawa at ito ay ang www.kabayanofw.com. Yan po ang ating website. Pwede kayong magpunta dyan at tignan ninyo ang ating website, ang ating mga articles na pinablish para kayo ay magkaroon ng step-by-step guide kung ano ang inyong gagawin para kayo ay magabayan at hindi kayo maligaw sa inyong landas na tatahakin sa inyong pag-a-apply dito sa China. And also, kung gusto nyo mapanood ang aming mga videos, lalong-lalo na sa Facebook Live and then sa YouTube, ito po ang aming mga page and channel. Sa Facebook, i-type nyo lang dyan, Kabayan OFW China. At ito ang ating channel na Kabayan OFW China. Sa YouTube naman, i-type nyo lang din parehong pangalan, Kabayan OFW China. At yan po, makikita nyo dyan ang the same logo. May eroplanong lumilipad, Kabayan OFW. Yun po ang ating logo o kaya ang ating Facebook page at ng ating YouTube channel. Ayan. Medyo nautal-utal na tayo. Kulang na sa energy. Mga kaibigan, nag-umpisa na po ang aming pasukan as mga teachers dito sa China. At ito ay, anong araw ngayon? Tuesday? Ngayon ay Tuesday, pangalawang araw ng pasok namin at medyo pagod sa trabaho. Kami po ay mga full-time teachers dito at kami ay nagbibigay ng mga insights para kayo ay mabigyan naman ng gabay. At inulit po namin, sa lahat ng may mga katanungan at mga step-by-step process, bisitahin niyo po lamang ang ating website at ang ating FB page. Mag-follow kayo and then mag-subscribe naman kayo sa ating YouTube channel para madagdagan naman natin ang mga tao, mga matutulungan natin na nangangailangan ng mga ganitong guidelines. Okay? Nagmamadali. Medyo naatal na ako. Hello po sa Ayan. ating mga kababayan. Good morning, good afternoon, good evening. Sa amang panig kayo ng daigdig, pagpalain ho tayong lahat. Welcome ho sa ating live, Kababayan OFW. At medyo napabilis ho yung salita ni
Hindi naman siya ho excited, hindi siya masyadong excited. But anyway, yung, pag-usapan natin ngayon is about medyo ano ho tayo, hindi po tayo dun sa mga working visa or mga visa. Medyo dito ho tayo sa mga experience at sa mga ano bang tawag dun, mga konting, tips. Yan, mga ideas and insights sa paano ba halimbawang ikaw ay na-hire na at nandito ka na sa China, ano ang mga dapat mong gawin para ma-survive mo ang first 3 months ng inyong pag-stay dito sa China? Dahil mga kaibigan, maraming napunta rito. In the first day, culture shock. Second day, culture shock. Third day, culture shock. Fourth day, nag-impake. And fifth day, umuwi, pabalik. Lalong-lalo na sa mga mothers, sa mga nanay na nag-abroad, na may mga maliliit pang mga anak na iniwan, na miss nila ang kanilang mga pamilya, hindi na nila nakayanan ang pangungulila ng ilang araw at sila ay umuwi. Pero halimbawang ikaw ay nandito na at ikaw talaga ay desidido na, yung andyan na yung ano mo, decision mo na, ito na yon. Talagang magfo-focus ako dito at ito ang aking gagawin dahil ito ay para sa aking pamilya, para sa kanilang kinabukasan at para sa kanila ang aking ginagawa. Ano ang iyong gagawin? First 3 months mga kaibigan ay probation period. Ito ang probation period kung saan ikaw ay masusing inoobserbahan ng iyong mga leaders, ng iyong mga co-teachers, ng iyong mga kasama sa trabaho. And then, from there, doon sila mag-formulate ng evaluation kung ano ang magiging kapalaran mo sa school na yan. Kahit na nakapag-sign ka na ng contract, yung first 3 months kailangan mong i-survive. Paano? Umpisa natin kay Teacher AJ. Bago yan, shout out muna sa aming 434 followers. Salamat ho sa inyo, sa inyong suporta. Sa kay Michelle, kapatid, thank you sa pasalubong from Pinas. Salamat, Ayun. salamat. Salamat sa mga Sa pasalubong. pasalubong. And shout out sa Alimon family sa Talisay City, sa mga kapatid ko dyan. Shout out sa inyo at sa mga anak ko. Good evening sa inyo. Shout out po sa lahat ng mga viewers at lahat ng mga nakakapanood ng ating live and mga replay videos. Yung suki natin, si Sir Bong Tuvera ng Shanghai. Inubos niya ho lahat ng video na ginawa namin sa YouTube. Thank you ho. Meron pa, Sir Bong, bukas uli. Shout out sa mga viewers natin sa YouTube. Meron tayong mga video sa YouTube mga kaibigan. Yung mga isang tanong, isang sagot. Kung ang gusto nyo lang malaman ay ganito, yun lang ang sasagutin. Hindi madaming explanation na katulad ng live na ang dami-daming mga sinasabi. Kasi dito kailangan nating isa-isahin at kailangan nating pag-usapan ng masinsinan yung mga ganitong bagay. Para sa YouTube, meron tayong mga pinablish doon na mga videos na makikita nyo. Isang tanong, isang sagot. Kung anong tanong mo, yun ang sasagutin. Ganon, kabilis. Mga 1 minute lang yun, mga 2 minutes or 3 minutes. Tapos na. Kung nasagot na yung katanungan, next naman. Okay? Kaya pag nakagawi kayo sa YouTube, mag-subscribe po kayo para madagdagan pa ang ating mga followers, ang ating mga subscribers. Salamat po. Okay, balik tayo doon sa ano yun, yung unang tanong. How to deal sa first 3 months. Paano ka mag-survive sa first 3 months mo sa trabaho kapag andito ka na sa China? Yon ang ating pag-uusapan. Okay, himay-himayin natin yan. Una, mayroon tayong how to deal with your FAO. Anong ibig sabihin ng FAO? F-A-O. Ang FAO, ayun yung sinasabi na Foreign Affairs Officer kung sa school ang pinag-uusapan. Sa mga department naman, ang FAO ay yun ang Foreign Affairs Office. Pwede natin silang tawaging HR.
Sa iba, HR ang tawag sa kanila. Sa iba, FAO. Sila yung, sino ba si FAO? Okay, so alamin muna natin si FAO. Si FAO ang ating kasama sa trabaho the whole year ng contract mo. Siya ang ating susi o siya ang ating speaker doon sa taas. Ibig sabihin ng sa taas, yung mga leaders natin. Dito, hindi tayo pwedeng dumiretso lang sa mga leaders ng school like president or principal. Si FAO ho ang ating susi para i-air natin ang ating mga kailangan. Saka si FAO na ho ang magsabi sa mga leaders ng ating mga pangangailangan. That includes your personal needs and all stuff. Siya ho ang namamahala nito. So, kailangang alam mo kung paano at ano ang mga bagay-bagay na pwede at hindi pwede sa iyong workplace. So, how to survive? Una, i-deal mo muna si FAO mo. Paliwanag ko lang ho. Si FAO, minsan, ikaw lang o foreigners lang, foreign teacher lang, FT, call it for FT. FT lang ang kanyang trabaho. O kadalasan, yung mga foreign teachers lang ang kanyang concern. Pero, merong ibang FT na teacher din sila. Chinese teacher. So, kailangan alamin natin kung si FT ba ay, si FAO ba ay tayo o kayo lang ang kanyang concern or siya ba ay doble ang trabaho. Ano ibig sabihin ng doble? Ibig sabihin nagtuturo siya at the same time, siya in charge din siya sa mga foreign teachers. So, paano ba natin i-deal si FAO? Paano nga ba? Unang-una, halimbawa, napunta ka na sa school mo. Napaka-importante yan. Yung tao na sasalubong sa iyo mula sa airport, papunta ng school mo, or minsan hindi ka na sinusundo sa airport, diretso ka na lang sa school. Kung malapit lang yung ano mo, or kung accessible naman yung place na pupuntahan mo. Kaya ang ginagawa dyan, yung tao na sasalubong sa'yo, normally, yun, yung FAO. Kasi yun ang trabaho niya. Yun yung HR sa mga company. Pero ang FAO, mas marami pa siyang ginagawa kaysa sa HR. Yung HR ay siya yung nag-hire ng mga tao, pero hindi siya yung nakikipag-deal sa mga schools, sa mga foreign teachers, and sa mga company. Ibig sabihin yan, ikaw, foreign teacher, ikaw yon, si FAO, at yung school. So, tatlong entities yan. Si foreign teacher, ikaw yon. Tapos pangalawa, yung FAO, nasa gitna yan. Tapos yung company mo or yung school, andyan. Yung FAO ang nasa gitna at siya yung nagre-relay sa lahat ng mga message galing sa taas papunta sa iyo. Ganon din, kung meron kang sasabihin sa school, sasabihin mo sa kanya, siya ang magsasabi. Yun yung channel mo. Yun yung kausap mo parati. Sa lahat ng mga bagay. Maliban sa mga personal, na minsan ay tinutulungan ka rin ng iyong FAO. Depende sa pakikipagkapwa-tao mo. So, paano ba ito? Huwag mong awayin agad-agad ang iyong FAO. Huwag kang mag-demand agad-agad. Kasi ganito ang nangyayari. Mga kabayan, ang nangyayari sa mga kapwa natin na mga teachers na nagpupunta, naglilipat mula sa ibang school, ganito. Pagdating nila sa isang school, sinalubong sila ni FAO. Ang nangyayari, ang dami niyang demand kaagad. Nag-demand na siya kaagad. Ngayon, nung hindi agad na ibigay yung kanyang demand, inaway-away niya na agad-agad itong si FAO. Nagkaroon tuloy
ng hindi magandang start ng relationship ng FAO, ng foreign teacher, at ng company. So, again, ang advice dyan, huwag mong awayin ang iyong FAO para maging smooth ang iyong relationship sa kanya at ng school dahil siya ang iyong Nakakasama the whole year. nakakasama mo yan the whole year at siya ang iyong bosses doon sa company or sa school. Meron namang pagkakataon na ikaw, diretso ka na sa school, wala ka ng bosses. Pero, mas mahirap yon. Wala kang, walang namamagitan sa inyo at ng school. Halimbawa, gusto mong kausapin si Dean. Hindi ganun kadali na pupunta ka lang sa office at kakausapin mo si Dean. Hindi ganun kadali na may request kang ganito, pupunta ka lang doon sa office. Hindi ganun yung kadali. Meron at merong in charge na tao para sa iyo, sa mga demand mo na ipaparating niya doon sa FAO. Ipaparating ni FAO doon sa company, mula sa FAO, dadalhin niya kung ano man yung sinabi mo. So, kung inaway mo na yon, yung FAO mo na yan, I would not believe na yung sinabi mo, yung demand mo, ay ipaparating niya. Hindi mangyayari yon kasi inaway mo na eh. So, magiging negative na ang iyong personality dyan sa kanya, hindi ka na niya ilalakad doon sa iyong company. So, wag mong awayin si FAO, number 1. Kung gusto mo pang magstay for another year o matapos yung contract mo, magpakabait ka. Wag na wag yung awayin yung FAO niyo. Minsan, nagkakaroon ng misunderstanding. Kasi minsan, natural mag-English tayo. Sabihin natin, minsan iba yung translation nila. So, iba rin ang reply nila sa atin. So, nagre-react agad tayo. Andun agad yung Gabriela silang na ugali. Yung, ganyan, bakit ganun eh? Okay lang ho magalit, pero wag lang ipaabot yung galit mo doon kay FAO. Maaring tanong ka uli, i-clarify mo kung ano ang ibig sabihin nun. Iwasan ho natin yung makikipagtalo sa kanila. Kasi kadalasan nandoon yung tinatawag nating language barrier. So, iba yung ibig mong sabihin, iba rin yung pagtanggap niya ng mga thoughts na gusto mong iparating. Vice versa. So, kailangan yung susi dyan, makinig muna. At kung hindi clear, wag ho nating awayin. Kailangan parati kong sinasabi, madala yan sa magandang usapan. Hindi yung pa-bugso-bugso. Kasi from day 1 hanggat sa renewal mo, kailangan mo si FAO. Siya ang magsasabi ng tungkol sa iyo doon sa school mo or sa company mo. So, pag inaway mo yan, ay naku day. Yun. Kaya, number 1 thing na gagawin mo or wag mong gawin, wag kang makipag-away agad-agad kahit kanino. At wag ka nang makipag-away kasi hindi naman talaga magandang ugali yan na tayo mga Pilipino, tayo mga teachers, nakikipag-away. So, kapag ikaw ay napunta na sa iyong school, lalong-lalo na kung baguhan ka pa lamang, mag-adjust ka. Kailangan mag-adapt ka sa environment mo. Yan ang ating number 2. How to adjust with your new environment. So, yan ang pangalawa. Pangalawang issue, paano nga ba mag-adjust? Yun. So, katulad ng sinabi ko, mag-adjust ka sa iyong environment. Kasi yan ang key para ikaw ay makapamuhay along with the locals na harmonious. Ang relationship mo sa mga locals
at sa iyong school. Mm. Dahil tinitignan din nila yan. Paano ka ba makitungo sa mga neighborhood mo? Sa Paano ka community mo. ba makitungo sa community? Tinitignan ng school yan. At alam nila dahil merong nagmamasid sa iyo. Tama yun. Hindi lang tayo aware at hindi lang natin alam, pero minamasdan tayo. Kala nyo sa Pilipinas lang ang may human CCTV. Meron din dito sa China. Kaso hindi yun masyadong vulgar. Andyan lang sila sa gilid-gilid, parang wala lang, pero nagmamasid. So, kasama ho yan sa ating adjustment. So, paano nga ba ang mag-adjust? Paano ka mag-adjust sa iyong bagong environment? Halimbawa, kung ikaw ay galing ng Pilipinas, first time ka na teacher, at pumunta ka dito, wala kang kamuwang-muwang sa China. Kung yung napapanood natin sa TV na yung mga Chinese na lumilipad, yung mga bahay nila mga ganito ang yung ba parang mga temple na ancient building na mga ganyan, mga temple na tinatalon-talon ng mga kung fu, yung mga Shaolin, mga ganyan. Panahon ni Kupong-Kupong tawag. Mga kaibigan, yan po ay sa mga history lamang. At sa mga countryside nakikita mga ganyang mga setup. Meron din namang mga ganyang setup na andun sa mga county. Pero sa mga city, katulad ng mga pinagtatrabahuan natin, wala kang makikitang ganyan. Kasi nga highly developed city na, at highly developed na ang kanilang mga cities compared sa ibang mga countries around the world. And lalong-lalo na sa atin. Medyo, kung i-compare natin sa atin, tayo ay huling-huli na. But sana makapag-coop up tayo. So anong gagawin natin as a newcomer sa China? Paano tayo mag-environment or mag-adjust sa ating environment? Okay. Unang puntos? Ano ba ang unang puntos? Depende kasi yun sa tao eh. Merong tao na madali lang siyang makapag-adjust. Okay. Meron naman yung mag-imo-imo pa. Mabigat eh. Pero depende ho sa inyo. Ako, madali ako makapag-adjust. Paano? Gawin mo lang yung normal na ginagawa mo sa Pinas. Ang pinagkaiba lang, kasi Chinese nga kausap mo eh. Di ba? Chinese sila. So, alam nyo ang mga Pilipino, madiskarte yan eh. So, dumiskarte ka na lang. Sabi, paano ba? Marunong ba ako mag-Chinese? Kailangan, hindi. Body language ho ang ginagawa ko. Yun ho ang aking communication. Nakapag Chinese, konti-konti lang. Pero, kung baguhan ka, kasi marami kasing dahilan, kaya ka nga andito. Kasi magtrabaho ka. So, naintindihan natin yung emosyon. Andun yung feeling na, ano ba ito? Nalungkot ako, wala akong kasama, isipin nyo na lang ho, nasa Pinas kayo. Parang sinabi na, ay, andito lang ako sa Pinas, sa kwarto ko, ayoko muna makipag-usap sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan. Para ho maka-adjust kayo, make yourself busy na lang. Lakad-lakad ka, which hindi ko naman, hindi ako mahilig maglakad eh. Mag-check ka ng environment mo, kapitbahay mo, saan dito, saan doon. Kasi dito, like ako, pag napunta ako sa isang lugar for another school, una-una kong hinahanap yung bangko, yung supermarket, yung ano ba tawag doon? Yung mga public places ho. Kung saan ang bus, saan patungo itong bus, anong bus ang sasakyan ko pa uwi, ano ang address ko. So keep yourself busy. Para hindi ho kayo makapag-isip ng ano ba tong napasukan ko. Minsan kasi pag pumasok na yung lungkot, lahat na iisip na natin. So, gawin nyo na lang inspirasyon yung pamilya nyo sa Pinas. Anyway, yan din ang rason kung bakit kayo nag-abroad, di ba? So,
minsan anong tawag 'to, mahirap mag-adjust. Pero kung parati mo na lang isipin na ano ba 'to, ganito, ganyan, paano ba? Think positive ho. Kaya ka nga andito para magtrabaho. So yun ho, puwede na yung 2 weeks na imo-imo. After that, ano ka na, make yourself busy para maka-survive ka. Kasi merong iba dito, isang buwan pa lang, gusto nang umuwi. Yung iba 5 days nga lang. So, hindi mo pa bayad yung utang mo sa Pinas, umuwi ka na. Oo, kaya nga ho kung mag-abroad kayo, kailangan buo ang loob niyo. Kasi di hamak ho ang lungkot na mararamdaman niyo. Kaya kailangang buo at medyo tapang. Yung tapang ho, tapang sa mga lungkot at, pangungulila, yun ho ang tapang na gamitin natin, hindi yung tapang na makipag-away ha, hindi ho yung ganyan. Hindi yung tapang na nanunugod. Manugod ka, hindi ho. Tapang sa, emosyon na darating sa buhay mo lalo na mag-isa ka lang. Malaki ho ang China. Hindi ho lahat ng mga Pinoy dito ay puwede mo lang tawagin na, "Hoy, pumunta ka dito at mag-ano tayo, usap." Malaki ho. So, suwerte mo na kung sa lugar mo, at least merong isa o dalawa, at least meron kang kasama. Pero minsan ikaw lang doon. So, paano mo i-survive ang buhay mo? Yun. So yun ang unang puntos. Mag-adjust ka sa iyong environment. Pagdating mo dito, pag na-settle down ka na, nakapaglapag ka na ng mga gamit mo sa iyong bagong bahay, at mga teachers dito ay isang teacher, isang bahay, isang accommodation. Ganun ang sitwasyon. Hindi yung lahat kayo ay andoon na sa isang bahay. Hindi po yan ganyan. Ang accommodation dito, mga kaibigan, 1 mga is to kababayan, 1. kung ikaw ay nag-apply as teacher at pupunta ka dito, isang teacher, isang bahay. Means isang contract, isang bahay. Mag-isa mo dyan, bahala ka kung anong gagawin mo dyan. So kapag nakapag-settle down ka na, mag-ikot ka sa iyong paligid. I-feel mo. Explore. Yan. And explore yung mga landmarks na kailangang mga matandaan mo. Lalong-lalo na yung mga bus, mga malls, supermarket, mga ganyan. Tapos kung paano ka bumalik pa uwi. Alamin mo. Importante na ipasulat mo yung mga names ng mga places in Chinese para kapag ikaw ay naligaw na, mag-taxi ka na lang. Pakita mo na lang. Ipakita mo sa driver kung saan ka pupunta, saan ka uuwi. Alam na ng driver yon kung saan siya pupunta. Pangalawang puntos, mga kaibigan, ay kung ikaw nakapag-adjust ka na sa iyong community, pangalawa, mag-adjust ka, mag-adapt ka sa iyong workplace. Yeah, tama yun. Napaka-importante yon na mag-adapt ka and mag-adjust ka sa iyong workplace. For example, ako as an ESL teacher. ESL teacher ako na matagal. Nang for how many years, ESL ang aking tinuturo. Tapos, nag-apply ako sa isang school. Nalipat ako ng isang school. Iba naman ang kanilang sistema. Iba ang mga terminologies na ginagamit nila. Iba yung mga wordings nila. Iba yung mga style nila. Bilang teacher ka, kailangan mong mag-adapt. Ganito kasi ang ginagawa ng iba. Pinipilit nila yung gusto nila. Kasi ganito sa amin eh. Yeah, Kasi sa US ganito eh. Kasi sa Australia ganito eh. Sa Canada. Sa Canada ganito eh. Sa Philippines. Sa Pilipinas ganito eh. Kaya hindi ko gagawin yan. Dapat ganito ang gawin ko kasi sa Pilipinas ganito yan. At sa Australia ganito yan. Bakit ko gagawin yan na pamamaraan ninyo? Mga kaibigan, mag-adapt po tayo. Kung ano yung sistema, ano yung curriculum, ano yung pamamaraan nila, mag-adapt tayo, i-switch natin ang ating mga adaptation level para tayo ay maka-adapt sa kanilang level. Yan, in a way, natututo ka rin. Tama o yun.
Yan yung tinatawag na self-development. Dine-develop mo ang iyong sarili sa ibang pamamaraan naman. Kasi kung sa ESL style, sanay na sanay ka diyan, kahit na nakapikit kang ganyan, alam mo nang gawin. Paano sa Montessori style? Paano sa IB style? Paano sa ibang mga style? Ganyan. Kaya kailangan mag-adapt ka kung ano yung sistema ng school. Huwag mong ipilit ang iyong style. Ganyan ang nangyayari sa ibang school. Ang nangyari, dahil pinipilit nila yung kanilang sistema, hindi sila nag-adapt, tsugi sila. Tsawla kayo. Hindi sila maka-adapt sa system, pinipilit nila yung kanilang gustong gawin, kasi nga, ayaw nilang matuto ng bago. Pero yan ay, pamamaraan yan mga kaibigan na tayo ay matuto ng bago. Halimbawa, ikaw ay pinagturo ng phonics. Hindi ka naman talaga nagtuturo ng phonics. Anong gagawin mo? Sabihin mo lang, hindi ko alam yan. Matuto ka. Why would I? Ganito ang sagot ng mga karamihan dyan. Lalong-lalo na yung mga native speakers. Ganito ang sagot nila. Why would I do what I cannot do? Bakit ko gagawin ng isang bagay na hindi ko alam? Ngayon, ang sabi naman ng school, teacher ka. Bakit hindi mo alam? Teacher ka nga. Bakit ka nandito kung hindi mo pala alam yung mga trabaho ng isang teacher? Kaya dyan ho nabubuking ang isang applicant. Kasi kung teacher ka, kahit ano gagawin mo, kahit tumawid ka sa apoy, gagawin mo para lang matuto ang estudyante mo. Ngayon, kung yan ang mga rason mo, dyan nagkakabukingan. Anong ginawa? Anong gagawin mo sa school? School nga di ba? Teacher ka nga So gawin mo. Maaring mahirap sa una. Pero alam mo yung Pilipino tayo gagawa natin ng paraan yan. Hindi tayo sumusuko. Hindi tayo sumusuko. Kaya nga nagkakaroon ng malaking question mark. Minsan, ayoko nito. Kasi sa amin ganito. Sa ganito. Hello? Saan ka ba? Di ba sa China? So gawin mo ang gusto nila. Kasi yun ang gusto nila So makipag-argue ka, wala na yung tinatawag natin na harmonious relationship sa ating employer or co-workers sa workplace natin. Kaya may mga teacher na hindi matapos ang contract. Minsan 1 taon lang. Kung gusto mong tumagal, pag-aralan mo kung paano ka tatagal. 2 years, 3 years, 4 years. So, pag ikaw ay naka-survive ng 2 taon sa school mo, maganda na yun. Kaya mag-adjust, mag-adapt. Kung meron kasing schools na iba ang mga sistema nila. So, kung napunta ka doon at sa tingin mo ay napakahirap, wala hong bayad ang magtanong. Huwag ho tayong mahiyang magtanong. Kadalasan kasi, nasa isip, pag nagtanong, bupol ka. Ganito ka. Ano ba yan? Hindi nakakaintindi. Hindi ho. Ang taong nagtatanong, alam niya. Kaya nga siya nagtatanong to clarify. Gusto niya yung ano mo sa kanya na yung iniisip niya is tama. O kung mali man, sabihin niya lang o sabihin mo na ito ang iniisip ko, what do you think? Tama ba to o ano? Kasi hindi ho tayo pwede na lang basta-basta gumawa ng bagay na ibalik sa atin. Hindi ho Pilipinas ito na pag nagalit ka, okay lang. Pag nagtampo ka, okay lang. Kasi hindi ka naman tatanggalin sa trabaho. Dito ho, anak ko. Pag may nakitaan silang hindi kaaya-aya sa iyo, goodbye. Bahala ka sa buhay mo. Kaya
kung may mga hindi clear o may mga bagay na medyo nahihirapan ka, kaya nga parating kong sinasabi, puwedeng pag-usapan 'yan, madala 'yan sa magandang usapan. So, hindi ho gano'n kadali ang, ating, pag-adjust sa environment, I know. Hindi ho gano'n kadali lalo na 'pag sanay ka sa Pinas, lalo na bagong dating ka dito. Hindi ho 'yun gano'n kadali. Pero pag-aralan ho natin yung mga bagay-bagay na kung sa tingin mo ay makatulong sa iyo, gawin mo. Wala naman hong problema kung, i-adapt natin yung system na gusto nila. Kung medyo mahirap, pag-aralan. Andiyan naman si Google. Puwede naman tayong magtanong sa mga kakilala niyo na nandito na, nauna na sa China. Mag-share ho tayo ng ating kaalaman. Yung mga nandito na, 'pag may nagtanong naman sa inyo kung paano ba ito, 'wag naman ho kayong magdamot ng dunong niyo. I-share niyo din. Kasi ho, 'pag napalpak ang isang Pinoy dito, hindi ho sinasabi ang pangalan. Nationality ho agad ay mga. Siyempre, hindi mo man kilala yung nagsabi, pero dahil Pilipino ka, kasama ka na din dun. Ayun yun. Kaya mga kaibigan, so unang-una kailangan nating mag-adapt na sa environment, kapwa-tao, makipag-friendship tayo, ayun na lang. Oo, dapat maging Miss Friendship ka. Makipag-friendship tayo sa ating Miss Friendship ka. mga environment. Ika nga ni Sir Bong, mag-Miss Friendship na lang tayo sa school natin. Yun na Yun. lang ho. Oo. And then, sa school talaga, kailangan dyan na marunong kang mag-adjust. Yung wag mong ipilit yung sarili mong pamamaraan. Hindi ibig sabihin na kapag sinabihan ka, ay hindi ka na pwedeng mag-suggest. Yes. Magsasuggest ka, oo, pwede kang mag-suggest. At kung sa tingin nila ay nakakabuti yung suggestions mo, yun ang i-implement ninyo. Pero, kung ano yung sistema nila, halimbawa, kung Montessori ka, ay doon ka matuto ka sa Montessori way. Kung ikaw ay ESL, ay matuto ka kung paano sa ESL. Kung sa IB ka naman, matuto ka sa IB style. Hindi yung kung ano yung natutunan mo noong unang panahon, yun pa rin ang ipinipilit mo kasi yun ang nakasanayan mo. Kaya matuto tayong mag-adjust, mag-adapt sa ating kapaligiran at sa ating trabaho. Lalong-lalo na sa ating mga co-workers. Sa mga homeroom teachers na katulad ko, ang pinaka-importante na pangalagaan ninyo ay yung mga fellow teachers ninyo sa classroom. Yung mga co-teachers ninyo sa classroom. Kasi sila ang nagre-report sa iyo sa mga leaders. Sila din ang nag-i-evaluate sa performance mo kada buwan. Meron silang form na finifill upan dyan. Buwan-buwan yan na finifill upan nila yan kung ano yung naging performance mo sa isang buwan. Pero ikaw, wala kang ganon. Alright. So yun ang at least dalawang pamamaraan na pwede tayong mag-adjust. Mag-adapt tayo sa environment, mag-adjust tayo para tayo ay maka-adapt sa ating bagong environment, mga kaibigan. Huwag nating ipilit ang ating nalalaman. Kung mag-suggest ka, pwede yun. Pero huwag kang makipag-away, lalong-lalo na ng iyong FAW. Sa FAW. Yun. Doon tayo magpasip-sip sa FAW. Alright. Pangatlo, how to ask for personal favors from your school. Paano nga ba? Yan ay mga personal favors. Ibig sabihin, outside ng trabaho. Hindi yan kasama sa kanilang trabaho. At wala yan sa pinirmahan mong kontrata. Wala din yan sa kanilang job description. So, paano ka makakahingi ng pabor or favor sa iyong mga coworkers o kaya sa school mismo? Sa kanino man. Okay. Unang-una, kung hindi mo sila inaway at nakipag-friendship ka sa kanila, friend ka nila sa school, friend ka nila outside the school. Yeah. Kasi ganito yan eh.
Pwedeng magkaaway kayo outside sa school, School. pero sa school naman, wala kayong magagawa. Kailangan magsama kayo dahil nasa iisang trabaho lang kayo. So, kapag kayo'y nandoon, nagpaplastikan na lang. Pero pagdating sa labas, kanya-kanyang ano na yan, kanya-kanyang banggaan na yan. Pero kung ikaw ay nakipag-friendship at friendship kayo sa loob, friendship kayo sa labas, madali ka lang na makipag-usap sa kanila at gagawin nila yan na walang bayad at walang sinisingil, walang kapalit. Pero mind you, mga kaibigan, mga kababayan, pag umpisa pa lang, katulad ng sinasabi namin, nagkipag-away ka na, nag-demand ka na ng mga impossible demands na hindi kayang ibigay ng school at nagkaroon na ng lamat ang inyong relationship sa school at sa FAO at ikaw, mahihirapan kang humingi ng pabor dahil yung FAO mo na yan, siya pa rin ang iyong kukontakin. Halimbawa, nagpunta ka ng isang supermarket. Mamamalingki ka. Sa kakaikot-ikot mong ganyan, kung saan-saan ka napunta, hindi mo na alam kung paano umuwi. Anong gagawin mo? Hindi yung trabaho Call ni a FAO. FAO. Halimbawa, 6 o'clock na o kay 7 o'clock na ng gabi. Hindi yung trabaho ni FAO. Wala siyang pakialam dyan. Pero ikaw naliligaw. Ano ang gagawin mo? Si FAO pa rin ang tatawagan mo. Kaya wag mong awayin ang FAO. Friendship is the key. Yan ang nagiging ano dyan. Kailangan friends kayo sa loob, friends kayo sa labas. Madali ka lang makapag-ask ng favor pag maganda ang relationship ninyo. May idadagdag ako dyan. Kung meron ho kayong pabor na hinihingi, minsan i-message nyo, o minsan tatawag kayo, hindi sila sasagot kasi busy sila o nasa bahay na. Kung i-message nyo, matagal ho ang sagot. Huwag ho tayong magalit. Bakit ang tagal? Kasi ho, halimbawa, kung anuman ang hiningi nyo o tinatanong nyo, minsan hindi rin nila alam. So, ang ginagawa nila, call a friend din sila. Halimbawa, gusto mong bumili ng gamot, pumunta ka ng pharmacy, hindi ka naman naintindihan, so call a FAO ka. Ngayon, kung i-text mo or i-message mo, magtatanong ho sila niyan. Minsan hindi nila rin alam. So gagawa sila ng paraan. So tatawag sila sa kakilala nila, tsaka kanila sasagutin. Yan kadalasan, sasagot sila kung may sagot na sila sa tanong mo. Minsanan ba? Kaya kung sa tingin nyo medyo ang tagal, wag ho tayong mag-alburo, magalit. Ang tagal, ano ba yan? Ganito, ganyan. Wala namang ginagawa. Ako nga lang, hindi ho, may ginagawa ho sila. Kaso nga lang, busy. So, intindihin din natin na minsan, lalo na pag mga nasa gabi na, kalagitnaan na, the next day ho sila sasagot sa iyo. Ang sagot nila, ang tanong mo, yun na yung may sagot na sila. Kasi magtatanong pa sila eh. Yan ho kadalasan ang nangyayari. So, wag ho tayong masyadong mag-react na, ang tagal, bakit kaya, ano ba, baka hindi nabasa. Intindihin nyo rin sila. Hindi lang kayo ang ano nila, binibigyan ng pansin. Siyempre yung iba may pamilya din. Pag wala na ho sa ano yan, working hours, alam mo na nasa pamilya din. So, konting pasensya ho. Again, huwag kang makipag-away kay FAO. Yun. At sa mga homeroom teachers, halimbawa ikaw ay na-hire dito as a homeroom teacher, ibig sabihin ng homeroom teacher, whole day ka sa classroom. At hindi ka pwedeng pumunta ng office na doon ka maglagi sa in-between. Pwede siguro pag mga lunchtime lang. Pero pag homeroom teacher ka, talagang kasama mo ang mga bata. Responsibilidad mo ang mga bata mula umaga hanggang hapon na sila ay uuwi na. Ngayon, kung ikaw ay isang homeroom teacher, kung yan ang
designation mo na napunta ka dito, makakahingi ka ng mga pabor, hindi lang sa FAO, kundi pati sa mga co-teacher mo. co-teachers mo. Yung mga kasama mo sa classroom. Katulad ko noon. Noong unang dating ko sa school na ito, yung aking FAO, yun yung aking parating tinatawagan. Hey, ganito ang kailangan ko. Hey, ganito kailangan ko. Hey, ganito kailangan ko. Later on, napagod na rin ang FAO sa dami ng aking mga personal request. Yun ay mga personal request. So, sinabi niya, alam mo, pwede mo namang sabihin yan sa iyong mga co-teachers. Pwede ka namang makipag-usap sa mga co-teachers mo at sila ang tutulong sa'yo. Kasi kung minsan mas madali pa sila makatulong. Kasi nga, araw-araw kayong magkakasama eh. Kaya araw-araw na ang inyong communication, nagkakaintindihan kayo sa kahit anumang language na pinag-uusapan ninyo. Halimbawa, hindi nakakaintindi ng English yung mga kasama mo. Pero meron at merong isa na nakakaintindi ng English na kayo ay magkakasama, pwede nilang i-translate yan, pwede nilang ipaliwanag kung ano yung kailangan mo talaga. Ganun po yun. Iba-iba kasi ang level na tinuturuan namin. Si Sixto, homeroom teacher. Ako, hindi ako homeroom. ESL teacher ako. ESL teacher. Pero, mag-isa lang ho ako sa classroom. Wala akong assistant na Chinese. So, mamuhay kang, kailangan marunong kang mag-survive. Kasi minsan, ang FAO ko, busy din. So, kung kaya mong gawin, gawin mo na. Kung may paraan ka, gawan mo ng paraan. Yun lang. So, swerte mo kung may assistant ka na Chinese. So, malaking tulong yun. Pero kung wala, gaya ko, gumawa ka ng paraan. Ayun, ganun yun. Sa mga ESL teachers naman, ganito yan. Katulad niya, siya ay isang ESL teacher sa isang high school, senior high school. So, ang direct na kanyang kausap all the time ay ang FAO. Ako, pwede akong makipag-usap sa aking mga co-teachers sa classroom level, kasi andun kaming lahat whole day. And then, pwede ko rin makausap yung aking FAO at ang HR. So, tatlong levels o tatlong mga channels ang pwede kong kausapin. Ang problema nga lang, kapag nakipag-usap ka diretso doon sa FAO o kaya sa HR, ipo-point down nila ulit doon sa classroom level. Kaya kung hindi na kaya ng classroom level ang request mo, tsaka nila i-elevate doon sa FAO o kaya sa HR. Dahil ang FAO at ang HR, may opisina ang mga yan. Office people ang mga yan. Sila yung mga documentary personnel. Nag-aasikaso ng ating mga kontrata, mga demands, mga pangangailangan sa mga apartment, sa mga bahay, at kung ano pa. Ayun. Okay, I hope na malinaw yung part na yan. Sana ay makapag-adapt tayo ng maayos. Okay? And next, kadalasang tanong dito, paano ba magpadala ng pera sa Pilipinas pag ikaw ay nakapagtrabaho na dito sa China? Halimbawa, ikaw ay nandito ka na. First month, nagsahod ka. Wow, very good. Clap, clap, clap. Nagsahod ka. First fruit. Man, ang sarap ng first fruit. Ang first sahod. Nawawala lahat ng pagod mo sa buong ano na yan. Nawawala ang pagod mo, lumalabas ang listahan ng utang. Ayan, yan ang problema dyan. Pagka-receive mo ng iyong payroll, ayan naman ang niya. Yan naman ang kasunod niya. Andyan na ang listahan. Sino pa? Sino pa ang babayaran? Well, anyway. Ngayon, paano nga ba? May mga pamamaraan kung paano ka mag-send ng pera is either, number 1, pwede kang magpadala sa mga remittance. Anong klaseng remittance? May mga online remittance na nagpapadala sa mga WeChat group o kaya sa mga FB group. Pwede ka doon.
For as Mm. long na trusted mo sila at proven and tested na pwede kang magpadala online at nakakarating naman yung pera na walang problema. So, yon. Pwede yon sa mga online na Madalian. pagpapadala. Ang GCash medyo limited kasi yan sa GCash. Oh, limited. Maliit lang ata ang Mm. Gcash. At hindi lang yan. Pwede ka ring magpunta ng bangko, gumamit ka ng Western Union. Kung meron kang Western Union o kaya mga ano dyan sa place mo, kung merong Western Union, normally ang Western Union ay nasa mga bangko yon. Mm. Pero Pwedeng sa Bank of China or other banks. Nag-accept sila ng mga Western Union. Pera, padala, Western Union. Ang mahal nga lang ng mga at saka charges sila. matrabaho ngayon. Dati, Oo. okay lang, madali lang. China Post ho kami noon for Western Union. Pero ngayon, ang dami mong kailangang documents na dalhin bago ka magpadala sa Western Union. Yun. Dati-rati hindi ganun Kahirap. kahirap. Pero ngayon, napakahirap na talaga. At saka, very, very long process. Ang Kasi daming mga documents. tatawag pa ho sila sa school mo, tatawag pa sila sa, ano yan, sa PSB. Yan. Kasi To ikukontrol check. ka nila. Ang daming documentary requirements pag nagpadala ka sa Western Union through banks. So, ang pinakamadali dito ay magpadala ka sa mga online remittance na nagre-remit like sa WeChat or sa Facebook. Make sure lang na okay ang kanilang reputation at walang history na sila ay tumakbo sa kanilang mga kliyente. So, sa remittance, meron naman silang bangko, yung pera padala, like yung Palawan. Ano pa nga yung iba? Meron. Sa mga remittance yon, pwede silang mag-accept ng kahit anong uri ng pera padala. Pera padala Pwede ng rin sila sa Palawan. GCash, yan. Cebuana o Bacanimen, libreng ads yan, ha? So, ayan, magtanong-tanong lang kayo kung mayroon na kayong first na sahod. Okay, yan po. Yan ang pinakamadali. Additionally, kung nandito ka na at gusto mong magpadala ng pera doon, pwede mo ring ipadala yung bank card mo dito sa China. Halimbawa, meron kang bank card na nakuha mo noong pinag-sign up ka dito sa China ng iyong salary card. Yun. Ang tawag namin dyan or ang tawag nila dyan ay salary card. So, yung salary card mo na yan, ATM card natin. Pwede mong ipadala yan o kaya pwede kang kumuha ulit ng bagong card. The same bank. The same bank lang. Hindi pwede yung ibang bangko. Pero kung meron kang kung gusto mo sa ibang bangko, okay lang. Pero mas madali, the same bank. Tapos, ang gawin mo dyan, padala mo yung card na yan ng kinuha mo sa bangko. Padala mo sa Pilipinas. Pag na-receive na nila yung card, tsaka mo palang pupunduhan dito. So, yan ang ginagawa namin sa mga small amounts na pinapadala. Pero normally sa mga big amounts, remittance ang magandang magandang solusyon dyan. Pa-remit mo na lang. In few minutes, andyan na. Although sa online banking naman, pwede rin. Pwede kang mag-online banking sa dito. Kaso nga lang, kailangan yung card mo andoon. So, punduhan mo yung bank mo dito, ipadala mo yung card, sila na magwi-withdraw doon. Kada withdrawal nila, mayroong 250 or 300 na bawas doon sa card mo. So, halimbawa, nagpadala ka ng 10,000 RMB or 10,000 pesos. Ang mawi-withdraw lang nila dyan ay mga 7,000 pesos. Kasi yung 300 or 250 to 300. 9,700. Or 9,700. Yun. Yung 250, yun yung kanyang charge. So, minus yung 250, all the rest makukuha mo. Ganyan. Pero sa
karamihang mga bangko, 10,000 lang ang limit Limit. pag nagpadala ka mula dito sa China. Halimbawa, gusto mong magpadala ng 30,000 dahil ang sahod mo ay medyo malaki-laki, nilakihan mo yung padala mo. Pwede kang magpadala sa bank mo na yan. Ang problema dyan sa ibang bangko sa atin, 10 limited lang. talaga ng 10,000 ang mga Merong bangko. And 250 ang charge kada withdrawal. At pagka-withdraw mong ganyan, wala nang another withdrawal. Iluluwal niya agad yung card mo. so another Yeah. 2, Another transaction, another another 250. 250. Ganyan. Kung 20,000 ang i-withdraw mo, dalawang withdrawal yan, 500 ang kanyang charge. So medyo mahal na. Mahal yun. May isang bangko na medyo mataas-taas ang kanilang Oh, 20. withdrawal limit 20 na ata. 20,000. 20K, yeah. Yan, 20,000. Philippine. Yun ang BPI. So, sa BPI, O libre. shout out Shout sa out sa BPI. Palawan at BPI. Yan, shout At out sa Western Palawan, Union. sa BPI, Beke naman. at Western Union. sa Western Union, sa BPI, at saka Palawan, pera padala. pera padala. Meron din sa Cebuana ata. Cebuana, meron din yan. Libreng ads. Mm. Okay. So yun ho ang mga pamamaraan kung paano makapagpadala ng sahod nyo sa Pinas. Okay, so ulitin natin ha. Makapagpadala ka ng mga sahod mo mula dito sa China Remittance. by remittance, pwede. Ang pwede mong gamitin dyan sa mga online remittance, pwede sa yung mga nagre-remit sa Facebook o kaya yung mga sa WeChat. Kung wala ka pang WeChat, normally andun sila sa Facebook. Sila din yun. So, padala ka sa kanila, makakarating yan kahit anong mga remittance center or bank transfer. Diretso na. And then, pwede mo rin ipadala ang iyong card. Kaso nga lang may ceiling yun na 100K. Na pag na-reach mo na yun, kailangan i-update mo ulit yung card mo dito. So, padala na yung card ulit dito, upgrade dito sa China. Padala mo ulit para magamit nila. Okay. Alright. So, I hope na na-resolve yung issue na yan. Kung paano magpadala ng money o kaya ng iyong salary sa Pilipinas para sa iyong pamilya. Wala tayong time. Alright. Meron pang konting time. Okay. Meron pa kaming last na tanong dito. Pwede bang mag-part-time habang may work sa China? Napakagandang tanong yan. So, halimbawa, first, mo dito, kararating mo lang, very excited ka, energetic ka pa. Tanong, pwede ka bang mag-part-time habang ikaw ay mayroong active na kontrata sa isang school o kaya sa isang company para mas lalo kang kumita at mas marami kang kikitain na pera? Legally speaking, mga kaibigan, hindi pwede. Hindi pwede. Bawal po yun at nakasaad po yan sa mga kontrata natin. And also, kung nakalimutang sabihin sa iyo ng iyong FAO o kaya ng HR na bawal iyon, bawal po talaga. Pero maraming mga teachers ang nagpa-part-time pa rin at their own risk. Anong nangyayari kapag ikaw ay nag-part-time at nahuli ka? Number 1, may penalty ka. Number 2, may penalty ang iyong school. Number 3, either na makancel ang visa mo at pauwiin ka ng Pilipinas. Wala ka nang papadala sa Pilipinas dahil canceled na ang kontrata mo. So yun ang magiging risk ng mga nag-disobey ka sa mga stipulations ng iyong kontrata. Marami nang nangyaring ganyan. So, pwede ka bang mag-part-time? Part-time at your own risk. Pero legally speaking, hindi po yan pwede. Nakasaad po yan sa ating mga kontrata. Hindi po yan pwede. But kung sa tingin mo ay kayang-kaya mo namang gawan ng paraan, nasa sa iyo yan. Part-time at your own risk. Ganyan po yan. Okay. Sana maliwanag ho. Okay, kung may mga tanong kayo, maaring sa mga susunod na araw, type nyo lang ho ang mga tanong nyo. Sasagutin natin yan sa susunod na
live. May pahabol pa dito, may pahabol. Okay. Okay, ganito ang sitwasyon. Ang isang worker ganito, nag-skip siya ng kanyang OEC. Paano yun? Nag-skip ka ng OEC. So, noong unang panahon, napunta siya ng Hong Kong. So, inulit ko po, napunta siya ng Hong Kong as a tourist. Clean ang kanyang passport. Napunta siya ng Hong Kong as a tourist. Dahil tourist naman siya, so wala siyang problema. Ngayon, from there, doon siya pinadalhan ng mga requirement o kaya doon siya sabihin na natin hindi siya pinadalhan kundi doon na siya nag-cross country. Nagpunta siya ng China. So inulit ko malinis na passport. Nagpunta siya ng Hong Kong as a tourist. Ngayon, from Hong Kong, tumawid siya ng China. Tourist pa rin siya. Ang nangyari, meron siyang nakitang company na itong company ito maraming connections. Marami siyang mga galamay sa mga iba't ibang departments or mga government departments, ganyan. So, nabigyan siya ng visa. Nabigyan siya ng visa or working visa kung tawagin. Ang tanong, makakauwi ba siya at makakabalik ba siya ng China pag-uwi niya? Pwede. Yon. Kung. Yan. Pwede. Kung. Kasi Okay. ganito yan mga kaibigan. Kung ikaw ay meron ng visa, meron ka ng working visa. Ang working visa na sinasabi natin ay yung residence permit at work permit. Kung meron ka ng ganyan, hindi yung Z visa kasi wala kang ng Z visa eh. So, kung meron ka ng working visa na combination ng dalawa, yung work permit at residence permit, makakauwi ka ba at makakabalik ka ng Pilipinas? Makakauwi, oo. Yun. Makakabalik, hindi. Yun ang tanong. So, ganito ang mangyayari dyan. Halimbawang, itong OFW na ito, gusto niyang umuwi. Unang-una, kailangan muna na mag-secure siya ng mga legal documents, authenticated contract mula sa kanyang school o kaya kanyang company. Kung company man ang pinagtatrabaho niya at hindi siya teacher or hindi siya worker na katulad natin, kailangan meron siyang document na dadalhin sa POEA para makakuha siya ng OEC. Dahil in the first place, umalis siya na tourist pero nagkaroon siya ng mga connection, nabigyan siya ng working visa. Pag uwi niya, ang magiging problema yung immigration. Hindi siya makakalabas kung wala siyang OEC. Marami tayong mga kababayan na hanggang ngayon hindi pa nakakabalik. At meron pang isa dyan, habang ngayon, offload siya. Meron siyang residence permit, pero wala siyang OEC. Offload. Ang tanong, itong ganitong sitwasyon, yan din ang mangyayari. Pero kung uuwi siya na dadalhin niya yung authenticated contract at yung work permit notification mula sa FIA o kaya sa FAO. Ang FAO na ito ay yung tinatawag na sa Foreign Affairs Office. Kung meron siyang ganyan, pag uwi niya ng Pilipinas, pwede siyang makakuha ng OEC, pwede siyang makabalik ng China. Pero kung walang ganyan, offload siya. Ayun po yun. Okay, so that's it for today. Wala na kaming tanong. Mag-gather na naman kami bukas o mamayang gabi sa makapanood nito. Good evening sa iyo, good morning, good afternoon, anumang oras mabasa mo ito o mapanood. And shout out sa aming sa aming 434 followers. At saka alam ko si Sir Bong bukas manonood eh. Kasi every time na mapanood niya, sabi, ay nabasa ko, ay nakita ko. Ganun. So, shout out sa iyo, Sir Bong. Shout out sa mga masugid nating tagapanood ng ating mga replay videos. Yeah. And sa ating mga live viewers, shout out din sa inyo. Shout out sa mga kababayan naming bumalik na sa China. Yan. Back to work na tayo. Shout out sa mga co-teachers dyan na kababalik lang ng China mula sa kanilang bakasyon sa ating bansang Pilipinas, sa ating mahal na bayan. Okay, mga kaibigan, ngayon ay magpapaalam na kami. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page, Kabayan OFW China. At ang ating YouTube channel, ganun din, Kabayan OFW
China. China. Yan. And then para sa mga written articles or write-ups na pwede nyong masundan step by step kung ano yung mga proseso ng pag-apply dito, visit lang kayo. Visit na ang ating channel or website. Ano ang website na yun? Ang website natin ay Pakitype. ito. www.kabayanofw.com. Yan po ang ating website. Nandyan po yung mga written articles natin tungkol sa pag-a-apply ng trabaho dito sa China. Anong para meron mag-guide kayo. dyan? Meron dyan yung mga question and answer and then yung procedure mula sa umpisa hanggang sa makarating ka dito. Ano yung mga kailangan sa pagkuha ng OEC, pagkuha ng Z visa, pagkuha ng mga work permit and everything, nandyan yan. Yung mga step by step na proseso at mga requirements in detail, tignan nyo dyan sa ating website. At kung meron kayong mga katanungan, mag-message lang kayo sa atin sa ating website or sa Facebook or sa YouTube. Okay, mga kababayan OFW, That's it. kami po ay namamaalam na sa gabing ito at kita-kits ulit tayo Good evening. hanggat sa muli. Sai Jen.